Alam niyo ba noong December 16, 1975 ay inihayag ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Presidential Decree No. 851 para sa lahat ng empleyado ay mabigyan ng 13-month pay bonus at upang magkaroon ng magandang selebrasyon tuwing Pasko at Bagong Taon. Ibig sabihin ay may dagdag na 8.33% sa sahod. Ito ay labis na ikinatuwa ng mga manggagawa at maging hanggang sa kasalukuyan. Pagkatapos ng EDSA Revolution, inihayag ni dating Pangulong Corazon C. Aquino noong July 25, 1987 ang Executive Order No. 273 upang ipatupad ang value-added tax o dagdag buwis na 10% sa mga pangunahing bilihin o serbisyo. Ito ay kabawasan sa sahod ng mga Pilipino at malaking kabawasan sa perang ipinapadala ng mga overseas Filipino workers. Kung tutuusin, parang nawala na ang 13-month pay bonus at may bawas pa na 1.67% sa sahod. Pagkatapos ng 17 taon, inihaay naman ni Senator Ralph Recto ang Republic Act 9337 noong July 26, 2004 upang ang 10% VAT ay gawing 12% at tinawag na itong Expanded Value Added Tax or EVAT. Parang nawala na nga ang 13-month pay bonus, lumaki pa ang bawas sa sahod mula 1.67% ay naging 3.67%. Di rin kawalang padalang pera ng OFW kasi nababawasan din ng 12% dahil karamihan ng bilihin sa bansa ay may 12% EVAT. Sa panahon ni Marcos, damang-dama ang 13-month pay bonus. Ngunit pagkatapos ng EDSA Revolution, ito ay di na malayang nilamon na ng VAT. Pati padala ng OFW ay nabawasan na din ng 12%. Kaya huwag kalimutan na ang 13-month pay bonus ay regalo ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos.